Praise the Lord, hallelujah. And I love the way no mga kapatid that in our church, we take time po to introduce or to build the integrity of the Word of God more than the integrity of the preacher. Amen? Napapansin niyo po ba yun? Na ang mga MC, lagi nagbabasa ng Bible verse bago introduce ang preacher. But sa iba siguro, sa iba or sa ibang church or sa ibang organization, no, sabi nila, he is graduate of Bachelor of Science. Yan, he is a doctorate. Mga ganun, di ba mga kapatid? They are building the integrity of the preacher. But gawin pa man ng mga kapatid ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon na sa lugar po na ito, ang tinataas natin ay ang salita ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. So kahit sino man, I believe no, brethren, sino man na nakatayo dito, as long as guide siya ng Panginoon, anointed by the Lord, we can expect something sa Panginoon. Amen? So today po, do not be disappointed na dahil batay nakatayo, but pagpahingayin lang muna natin ang ating pastor po, no? Dahil sabi nga ni Pastor Dex last week, ay kahit ang manggagawa po ay kailangan din ng salita ng Panginoon. So yun, no? And kung alam nyo lang po, no, from the perspective din ng gumagawa ng preaching and tumatayo dito sa una, ay mahirap po. Amen? Sa mga nakaka-relate. Mahirap po. And paano pa kaya kung weekly mo ginagawa? Di ba? Kasi di ba, isa nga daw po sa challenge po, no, ng kahit sa pamilya, ano daw isa sa challenge ng sa pamilya, lalo na ng mga nanay, mag-isip ng ulam. Di ba po? Yun daw isa sa pinaka-challenge. Gawin din po sa paggawa ng preaching. Parang ang hirap kasi, kunyari, sabihin ng anak mo, kahit ano gusto ko, tapos hindi naman kakainin. No? So, but I believe ng mga kapatid that this word came from our Lord. Praise the Lord. And the word of God has authority in itself. Amen? The word of God has power in itself. Praise the Lord. So as we will open our Bible, in the book of 1 Kings, chapter 19, verses 9 to 10, I will read po in NIV. And kayo po sa King James Version po. No? The Bible says in verse 9, praise the Lord, there he went into a cave and spent the night, and the word of the Lord came to him. What are you doing here, Elijah? Praise the Lord. He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. Praise the Lord. I'm asking Pastor Anel to pray for the message of the Lord. Lord, we lift up thy name today, O God. Above all, we glorify you in this place. And God, make this platform today, the pulpit, will be a powerful platform where you can bring your words to your beloved congregation. Give restoration today, give healing, and give repair, O God, to those who needs. And let salvation be administered sa aming mga bisita, O God. And let this word, O God, open everyone's heart that they may understand thy will, O Lord, and prepared us, O God, until thy come, na mga kami, Panginoon, ay magiging matibay, purify, O God, sa iyong mga mata. Lord, today, I pray, bless the lips of your servant to deliver the message, and guide him, O Lord, and make this message will be a blessing for us spiritual. And strengthen us today. Enhance our faith and increase our faith once again in Jesus' name. Bless this place, O God. Pour out your Spirit as you deliver the message, O God, and give anointing. And let this word, O God, a blessing throughout the years as we heard it today. In Jesus' name, bless us, healed us. Amen. So Lord, thank you, Pastor, for the blessing. And we may all now be seated. Praise the Lord. So the title of the message of the Lord this day is Zealous for God. Praise the Lord. Zealous for God, spelled Z-E-A-L-O-U-S. No, zealous for God. I know ay nabasa niyo po sa King James Version ay ano po nakalagay? Zealous for God, di ba? Pero kung titignan po natin, the Hebrew word po na ginamit dito may be translated as zealous or jealous, no? Parehas lang po yan. But both were true of the genuine prophet kay Elijah. To be filled with zeal for the Lord is to be wholeheartedly for Him. Yung po pag sinabi nating zealous, no? To be wholeheartedly for Him.
And Elijah was jealous for the Lord. Yung jealousy po is a virtue. Hindi po siya kasalanan. No? Kasi otherwise, hindi po yung gagamitin in Exodus chapter 20 na sinasabi po no, that na yung ating Panginoon is a jealous God. Amen? So, that is a virtue po and not a sin. However, yung to be envious, yung po yung kasalanan. To want what belongs to someone else. But ang ibig sabihin naman po ng jealous, mga kapatid, is to want something back that is truly mine. Praise the Lord. No? Parang gusto mo lang, di ba, pag sa mga may relationship, nagsiselos ka kapag yung sa'yo naman kasi talaga yun na girlfriend or boyfriend yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, it is something that we wanted back that is truly ours in the first place, but which has been taken away from us. So, Elijah felt what God felt. Yung po ibig sabihin ng zealous for God. Parang nilagay niya yung sarili niya sa place ng ating Panginoon. His heartbeat with God's heartbeat. No, he put God's interest above his own, even though it wouldn't threaten his very life. So to define more po yung zealous, no, yung zealous, alam naman natin po, no, when we think, no, in today's ating panahon ngayon, no, when we think about most passionate people sa mundo na to, it's hard to ignore, amen? To ignore the pure energy found in the most, saan sa tingin nyo? With most energy, with most passion. Mga youth, amen? Mga young people. No? We cannot deny the fact, no, na yung mga youth sobrang passionate, whether in sports, in school, amen? Even in their art, in their country, and in their relationships. No? I know nga po na mga kapatid, may mga kilala nga po ako na kabataan na kakabagong taon pa lang po, no, puyat, galing bagong taon, kinabukasan, umaga, ay nagpunta pa ng beach at nag-long ride. Praise the Lord. Because mga kapatid, ganun po yung mga youth, no? Kapag po may gusto silang gawin, kapag sila po ay nagke-cares into something, they are all in. Amen? Yung mga kabataan po, pag may gusto sila, talagang walang makakapigil sa trip po nila. No, mga kapatid. Yung po yung mga kabataan, we cannot deny the fact kung ano yung energy na dinadala po ng kabataan po, no? They're committed, passionate, loyal. Amen? Loyal daw po mga kabataan. Heartfelt, on fire, and sold out for what or who they believe in most. Na-amaze nga din po ako na minsan sa mga iba kong kaklase na parang sobrang active nila sa school, sa mga activities sa school, kahit outside na ng academic nila po, no? Ay ginagawa pa rin nila sa mga officer ng school, mga ganan. So it is true, brethren, no, lahat po tayo dito ay we are passionate about something, no? We are zealous about something. Kung ano man po yan, whether in school, sa country man, gusto mo maging SK, or even sa Panginoon, no? We are zealous about something. And when we really care, na wala po sigurong kabataan na walang gustong gawin sa buhay. Lahat po may trip, no? Even games. Kapag sa games, binibigay nila yung buong buhay nila or yung buong 4 hours nakaupo, hindi nila namamalayan, no? 4 hours na pala sila naglalaro. So, they're often committed, ito po mga tao na to. So, we cannot deny the fact po na yung mga kabataan ay zealous. However po, yung mga age naman daw po, yung mga medyo may edad, even though ito daw pong mga kabataan ay sobrang nag-aalab, pero sa una lang daw po. No? Kadalasan, kung may makikita kayo dyan, kunyari may gagawin sa maintenance, may bubuhat yung mga buhangin, yung mga youth, padalwa-dalwa pa sa una, no? Mga kapatid, ang bibilis pa. Pero after a while, ay mga hinihingal na po, no? Unlike naman sa ibang medyo kagaya ni na Brother Marlon po, no? Yung nagagawa sa atin dyan, si Kuya Marlon, kahit medyo sakto lang yung galaw niya po, no? Parang swabe lang galaw. Pero it can last hanggang buong maghapon. Kahit pagtrabuhin mo pa siguro hanggang 9:00, kaya po, no? Ganun naman daw po, no? We can also see po yung solidness ng mga matatanda po or mga age, sabihin natin. Di ba? Parang it feels different, mga kapatid, kapag yung kumakanta dito, mga ladies and men. Amen? No? Parang mapifeel mo talaga na genuine yung pagkanta nila, pag-awit nila sa Panginoon. Pero pag mga youth, magagaling kumanta talaga, no, mga kapatid. Kung i-compare natin, mas malakas talaga tumuron ng youth. Pero yung mga age po, no, solid pa lang, may solid sila na genuine feeling. No? And that is, mga kapatid, could be defined as zealousness. No? Kung ano man po yun, na passionate ka, ano man yun, mga kapatid, na ikaw ay parang sobrang binibigay mo yung sarili mo, that is called zealousness po. We call that zealousness.
And once again po, we are talking about zealous for God. No. Meron pa po kaya dito na zealous sa ating Panginoon. No? Praise the Lord. As Christians, we often talk about the need to adopt a childlike faith. Amen? But how about, or what about a teen-like passion and enthusiasm for Jesus Christ? Praise the Lord. Yan. Similar nga po no, sa mga teenager, yan, sa pagmamahal nila, sobrang bigay todo. Kaya pag nasaktan po ay pansin na pansin mo din, no? Nalugmok. No, mga kapatid, even in games, no, kahit wala na mga computer shop, maghahanap yan sa Google Map, computer shop open. Search ng mga kapatid, just to play a game. Ganun po ka-passionate no, yung mga tao into something. Lalo na po sa mundo. But God is trying, mga kapatid, to invite us, no, mga kapatid, or to encourage us to be zealous sa Kanya naman po. Praise the Lord. In the Bible, yan nga po, as the word for this kind of passion and commitment, it is called zeal. Yan. Ang ibig sabihin daw po ng to be zealous is to have an ardor or fervor spirit. There is energy and enthusiasm about one's faith. The believer is eager to embrace, pursue, or defend. Yan. Jesus Christ in everything they do. Sa madaling salita po mga kapatid, zealousness means all in, praise the Lord, on fire, and sold out. I love mga kapatid na dinefine nila yung zealousness as sold out. Imagine mga kapatid, we are sold out for Jesus Christ. We are sold out to Jesus Christ. Kaya pag nag-approach yung mundo sa atin, baka gusto mo to, ay wala na pong bakante sa akin. Nasa Panginoon na lahat. Praise the Lord. Hallelujah. And you know mga kapatid, there is one person in the Bible na sinabi niya talaga, he became sold out. No? Or parang in-illustrate niya how he became sold out, si King Solomon po. Sabi niya in Ecclesiastes chapter 2 verse 1, I said in mine heart, go to now, I will prove thee. With mirth, therefore enjoy pleasure, and behold, this is also vanity. Sabi niya, sige, pagbibigyan kita ngayon. Kinakausap niya po yung sarili niya, i-enjoy mo yung pleasure ng mundo. Excuse me. In verse 10, sabi niya, whatsoever mine eyes had desired, I kept not from them. Sabi po ni Solomon, kung ano yung gusto makita ng mata ko, kahit ano man niya masama, mabuti, pinapayagan ko yung sarili ko niyang tignan. Sabi niya, I withheld not my heart from any joy. Sabi niya, hindi ko pinigilan yung sarili ko sa kung ano mang kasiyahan na gusto nito. Sa madaling salita mga kapatid, inispoil po ni King Solomon yung sarili niya. Inispoil niya po yung laman niya kung ano yung gusto niya. Yan mga kapatid, sabi niya dito, ito yung mga ginawa niya. Sabi niya, I made great works, I builded me houses, nagpatayo siya ng mga bahay, I planted vineyards, I made me gardens and orchards, I planted trees, lahat ng kinds of fruits daw po, tinanim niya. I made the pools of water. No, mga kapatid, I got me servants and maidens and had servants born in my house. Ganun siya katindi po, no. Sobrang tagal niyang inispoil yung sarili niya. Yung mga yaya niya po, no, mga maidens niya, nanganak na doon, naging yaya niya ulit, yung mga anak. Parang gano'n na daw po yung nangyari. No? Inispoil niya po yung sarili niya for a long time. Praise the Lord. And sabi po dito, in verse 11, then I look on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do. And behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Praise the Lord. After niya pong i-spoil yung sarili niya, probably sa atin, in-spoil natin yung sarili natin sa games, sa mga sports, sa pag-aaral, sa karir natin, in-spoil natin mga kapatid. We gave ourselves fully unto them. Praise the Lord. We are sold out to the world. Pero sabi ni Solomon mga kapatid, tinignan niya daw po yung mga gawa niya. Praise the Lord. And sabi niya, vanity of vanities. Wala daw pong kwenta mga kapatid. Praise the Lord. Sabi niya mga kapatid, walang kwenta. And at the end of his book, he write mga kapatid, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Mga kapatid, sa aming mga bisita po, no, I want to tell you that if you are chasing for wealth, if you are chasing mga kapatid for better future in this earth, if you are chasing mga kapatid yung mga kasiyahan, gusto mong yumaman, Solomon has been there mga kapatid. Nanggaling na po din si Solomon
Probably na-attain niya na po yung highest joy na kayang i-offer ng mundo. Pero sabi niya mga kapatid, vanity of all vanities. Yumaman siya mga kapatid, siya ang pinakamatalino. Meron po siyang 1,000 na asawa. May 1,000 po siya na babae. Lahat yun mga kapatid naranasan niya. But he concluded mga kapatid, wala palang kwenta mga to. But he said mga kapatid, the conclusion is to serve God. Praise the Lord. This is the whole duty of man. Kaya sa aming mga bisita po mga kapatid, hindi po nagkamali na nandito kayo ngayon sa tahanan ng Panginoon. God, mga kapatid, ay dinala talaga po kayo dito specifically. Maaari tayo ay naliligaw na ng landas. Nadadala tayo ng mundo, nabebenta natin yung sarili natin sa mga ino-offer ng kalaban. But right now, God is trying to redirect our lives, mga kapatid, and trying to tell us, mga kapatid, that our life is made only for God. Praise the Lord. And yun, mga kapatid, no, if we will be sold out, wag na po sa mundo. Kasi wala po tayong wala tayong mapapala. If we want to be sold out, mga kapatid, let us try to be sold out sa ating Panginoon. Praise the Lord. Let us try to be all in, on fire sa ating Panginoon. Praise the Lord. Yeah. It is not enough daw po to say that they are earnest, strong, uncompromising, wholehearted and fervent in spirit. They only see one thing. They care for one thing. Yung po yung mga zealous sa Panginoon. They live for one thing. They are swallowed up in one thing. And that one thing is to please God. Praise the Lord. Yun lang po yung iniisip nila, not to please God. And probably dito sa atin, no, mga kapatid, if you are really zealous sa ating Panginoon, no, if you cannot work, if you cannot give money, or you cannot preach, then yung mga zealous daw po na tao, they will cry out, sigh, and pray. No? They will make sure, mga kapatid, that they are contributing something para sa Panginoon. If ito daw po mga tao na ito, mga kapatid, if they cannot fight in the valley with Joshua, they will do the work of Moses, Aaron, and Hur on the hill. On the other hand, mga kapatid, if they were not invited with Moses on the hill, they will fight with Joshua in the valley. Praise the Lord. No? Whatever, mga kapatid, na ating case ngayon, no, may kapansanan naman tayo, nahihirapan man tayo, there's always a way still to be zealous para sa ating Panginoon. There's still always a way to contribute sa ating Panginoon. Yeah. We all know, mga kapatid, the habit of mind that makes men great in this world. Kagaya po ni na Alexander the Great, sina Julius Caesar, no? Sila po mga tao na yun, mga kapatid, sina Napoleon, meron po silang isang sekreto. With all their faults, they were all men of one thing. Kaya nung nag-fellowship nga po kami, no, sabi rin ni Brother Jaron, naalala ko, sabi niya, ang kilang naman daw, mag-focus ka lang talaga sa isang bagay. Kung gusto mo mag-business, mag-focus ka sa isang produkto. Basta kung ano man yung gusto mo, mag-focus ka lang sa isang bagay. And yun po exactly yung ginawa ng mga great na tao na to. No? They focus sa Isaac Newton, nag-focus sila sa mga formula na ginagawa nila until they have succeeded po, no, mga kapatid. They threw themselves into one grand pursuit. They cared for nothing else. Yung po yung mga tao na to. They put everything else aside. They counted everything else as second-rate and of subordinate importance compared to the one thing that they put before their eyes every day they live. Nakakita na po kayo ng parang taong sobrang busy. Yung kunwari, yung mga sa estudyante, mga gumagawa ng thesis. Di ba parang hindi mo maabala yan po, ano? Pag ano, anak, kain ka na, mamaya na! Parang biglang nagagalit po ng mga kapatid because they are focused on doing something. Kasi yung buong isip nila nandun, pag pinansin ka nila, baka mawala yung isip nila. Yung mga taong may sinusolve, ganun po, no? Parang bigla-biglang nagagalit. Pag ina-approach mo, napoprostrate sila kasi they're focused on something. And I'm trying to imagine, mga kapatid, no? What if, mga kapatid, tayo ay sobrang focus natin sa Panginoon? What if we are fully focused sa Panginoon, we are fully concentrated sa Panginoon, that when the devil approach us, baka gusto mong tignan to, naka-two-piece. Mamaya ka na! Praise the Lord, amen? I'm trying to imagine, mga kapatid, if we are zealous sa ating Panginoon, no? If we are fully all in sa ating Panginoon, mga kapatid, no? Kung tayo po ay fully sa ating Panginoon, nakafocus, ano man yung i-offer ng kalaban, tatanggihan natin. No? Praise the Lord. Because we have something to do. There are souls that need to be saved. Amen? Praise the Lord. And then,
that's the point ng mga kapatid of being zealous sa ating Panginoon. Yan. This was the characteristics po ng early Christians, ng mga nauna sa ating Kristiyano po, no? Iniwan nila lahat. They often lost everything in the world for their religion's sake. They generally gain nothing but the cross. No, mga kapatid, imagine yun, iniwan nila yung pamilya nila, nag-mission sila. Ano yung natanggap po nila in return? Persecution. Amen? Natanggap nila in return, mga masasakit na salita, nakulong sila. Yun po yung nila. But they still continued, mga kapatid, because they were zealous of the work, of the good works of God. Look at Ignatius, mga kapatid, one of early fathers po natin, no? Cheerfully traveling to the place where he was to be devoured by lions, no? Masaya siya, mga kapatid, naglalakbay papunta sa lugar kung saan siya ay itatapon po sa mga layon. At sinabi niya po na, mga kapatid, now do I begin to be a disciple of my master. Praise the Lord. What a mindset, no, mga kapatid. Kilala din po natin si Polycarp, no? He was faced by the Roman governor saying boldly, nung sinabihan po siya, i-deny mo na yung Kristo mo, i-deny mo na yung Diyos mo. Sabi po ni Polycarp, I have served Christ for 86 years, praise the Lord, and He has never offended me in anything, and how can I then insult my King? Praise the Lord. And that is real zeal right there, mga kapatid. That's the zeal we are talking about. No? This again was the characteristics of Martin Luther. No? Alam niya, sobrang tindi ng kaharap ni Martin Luther po. No? Sobrang tindi ng kinakalaban niya. At siya ay binalaan na po ng iba. Alam mo na yung nangyari kay John Huss. Pinatay siya. Pero sabi po ni Martin Luther, even if there was a devil under every tile on the roofs of this building, in the name of the Lord, I shall go forward. Praise the Lord. It means, mga kapatid, if you are zealous for God, no one, nothing can hinder you in doing the will of God. Praise the Lord. That's why, mga kapatid, zeal is a higher degree of love. The more love, the more forward in acting. Hindi mo lang sinasabi na mahal mo yung Panginoon. But kung ano man yung maging cost, mga kapatid, tutuloy ka pa rin po. Praise the Lord. To be zealous is to be self-denying and resolute notwithstanding discouragement. Kahit may discouragement ng mga kapatid, yung zeal daw po is a mixed affection. Ito po, it consists partly of love and partly of indignation. It means, mga kapatid, when you are zealous of a thing, we love that thing and shake off and hate that lets and hinders it. Yung po yung zealousness. Hindi lang basta mahal mo yung Panginoon or yung isang bagay, pero nagagalit ka din or hate mo yung mga bagay na naghihinder sa'yo para gawin yung pagmamahal mo sa Panginoon. No? Kaya nga sabi po ng isang preacher, no, we should love God in the world. Because we cannot love God and at the same time I participate now in loving the works of the world. Yan. So zeal will not stick at a little labor and charge. The more resistance, the more glory. Yun daw po yung mindset ng mga may zeal, no, ng Panginoon. No, hindi sila nagsasettle sa maliliit na bagay. Gusto nila more glory, more resistance po. No? Kaya sabi po ni David dito, nung may binibili po siya na lupa, sabi po nung binibilan niya, bibigay ko na yun sa'yo ng libre. Pero sabi ni David, neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which that cost me nothing. Sabi niya, hindi ako magbibigay sa Panginoon nang hindi nag-cost sa akin ng kahit anuman. No? Mga kapatid, that is zeal from the Lord po. Yan. And certainly, men are not zealous and their hearts are not set upon the ways of God when every slight excuse will serve the turn. Praise the Lord. Do we get it, mga kapatid? Sabi niya, wala ka daw pong zealousness sa Panginoon. Kung little excuse lang, nagpapadala ka na. Praise the Lord. In simple term, mga kapatid, wala ka daw pong zealousness sa Panginoon kung sa outreach, naisip mo lang, ay may assignment pala ako, kahit ang due date pala, next day pa, ang irarason mo, may assignment ako, may kailangan akong gawin. Mga kapatid, that is not zealousness po. Kung maliit lang na excuse, bigla lang pumitik yung ulo mo, sinasabi mo na may sakit ka, hindi ka makaka-attend. That is not zealousness, mga kapatid. Kung ikaw ay zealous, mga kapatid, hindi ka magpapadala sa mga slight excuse. And also, you are not zealous
every little profit draws them away. No, mga kapatid, kung malit lang na ginansya, tinalikuran mo na yung Panginoon. Kung naisip mo lang, mas kikita ka dito, tinalikuran mo na yung Panginoon. And you are not zealous, mga kapatid, and every petty business that hinder them and break off communion with God. Naisip mo lang, mga kapatid, na double pay ng Sunday, ay hindi ka na magsisimba. No? That is not zealousness po sa ating Panginoon. And every slender temptation, yan, it breaks off all their purposes and resolutions. Malit lang, mga kapatid, ng temptation, nalimutan mo na yung purpose mo. Nalimutan mo na po yung iyong calling. Praise the Lord. To be zealous of good works imports diligence and earnestness to advance beauty, the highest speech. Sabi po dito, is he zealous that is contented with a little charity? Praise the Lord. With a little worship only. No, mga kapatid, sa tingin nyo, are we zealous na ba sa Panginoon kung sa song leading ay hindi na po tayo makatalon? Praise the Lord. Kung sa pagbibigay ay hindi na po tayo makapagbigay. Praise the Lord. Come on. Mga kapatid, I believe that those who are zealous for God, kahit wala pong tumatalon sa song lead, siya po ay tumatakbo dito sa una. Praise the Lord. That is zealousness, mga kapatid, no? Even the music stops, yung loudness, mga kapatid, ng worship niya hindi nagbabago. Amen? Because sometimes, no, mga kapatid, nag-worship tayo ang lakas kapag lahat nag-worship din ng malakas. Kapag humina yung music, naglalaylo na din yung ating worship. But I believe, mga kapatid, if you are zealous enough sa Panginoon, even the music stops, mga kapatid, the volume of your worship will not change. Praise the Lord. And mga kapatid, to be zealous of good works is to be constant to the end. Ito naman ng mga kapatid, hindi lang naman sa una ka maalab po. Hindi lang naman sa una ka lang zealous, no? It also means, mga kapatid, consistency. As the fire, mga kapatid, and sa tabernacle po, on the altar never went out, but it was always maintained and kept in. So we must never let the fire of zeal go out. Ang zeal daw po is not like a fire sa mga straw po, no? O sa mga tuyong dahon, na sobrang lakas bigla, no, ang lakas ng apoy, pero namamatay kalaunan. But our zealousness must be like the fire in wood that casts a lasting heat. Kaya sabi po ng Galatians 4:18, it is good to be zealously affected always in good thing. Yan. Praise the Lord. It is also says, mga kapatid, in Ephesians chapter 2 verse 10, sabi po dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. No? Tayo daw po ay gawa ng Panginoon. Workmanship daw po tayo ng Panginoon. Created in Christ Jesus unto the good works. Kung alam niyo po, mga kapatid, yung mga artificer or yung mga nagkagawa ng arts, no, nagseset din po sila ng mark sa kanilang workmanship, sa kanilang mga gawa, naglalagay sila ng marka na para malaman ng mga tao na yun ay gawa niya po. No? Amen? Do you agree? So God also, mga kapatid, sets a visible mark upon His servants. He does not make a new creature for old works. Praise the Lord. We are the new creature of God po. At alam niyo, mga kapatid, ang tatak sa atin ng Panginoon na tayo ay Kanyang workmanship, na tayo ay new creature ng Panginoon, no? Na tayo po ay obra ng Panginoon is our good works. Yung po yung tatak ng Panginoon sa atin. Kaya sabi po ni Apostle Paul, we must be zealous of good works. No? Kasi yung po yung tatak ng Panginoon. So, we cannot say na tayo po ay workmanship ng Panginoon or gawa tayo ng Panginoon if we do not have good works. And the Bible already spoil us, mga kapatid. Alam niyo po, when we face the judgment, kapag daw po tayo humarap sa Panginoon, nispoil na po tayo ng Bible kung ano yung mga itatanong sa atin. It is written po na sabi niya, pinakain mo ba yung mga tao ko? No? Dinamitan mo ba yung mga walang damit? Pinainom mo ba yung mga walang mainom? Praise the Lord. And kung alam na natin yung itatanong sa atin, bakit hindi pa natin gawin ngayon? Praise the Lord. Para pagharap natin sa Panginoon, ay may masasagot tayo sa Panginoon. Yes, Lord, I did it. Praise the Lord. So we must be built also in good works po. And this is the badge by which God would have His peculiar children known, not by pomp and worldly splendor, not by any outward excellency, riches, greatness. Ito po yung pinaka-badge po ng Christian. No? Hindi po na Christian ako, kaya ako'y mayaman.
or mayaman ako kaya ako'y Christian, yung mga ganito. Pero ang pinaka-sign po na ikaw ay Christian ay meron kang good works. Maayos po yung attitude mo, maayos yung pakikitungo mo sa mga tao. Praise the Lord. Sabi nga po dito, no, may isa po nagsabi na isang Kristiyano, a zealous Christian, sabi niya, what should we rest for? Kasi parang may nagtanong sa kanya, hindi ka ba napapagod dyan sa pinagagawa mo? Natamo, nag-aaral ka ng weekdays, tapos, yun nga sabi ni Sir Chesa, no, parang wala nang pahinga, nung yung weekend mo, ilalaan mo pa sa church, sa Panginoon, hindi ka ba napapagod dyan? Magpahinga ka naman. Pero sabi mga kapatid dito, sabi niya, what should we rest for? Don't we have all eternity to rest? Praise the Lord. Praise the Lord mga kapatid. No, imagine, hallelujah. Imagine singing with those thousands generations mga kapatid. Imagine mo mga kapatid, isa ka sa thousands na generation na nakaharap sa trono ng Panginoon na aawit, Lord, you are holy. Praise the Lord. And that is our motivation mga kapatid. That is our motivation why we are doing this. Naalala ko mga kapatid na nung nag-outreach nga po kami sa Malvar, tinanong ako ng isang na-outreach namin, sabi niya, wala ba kayo diyang sweldo? Kasi ang layo pa ng pinupuntahan nyo, tapos kayo nangangaral kayo, hindi ba kayo sinesweldoan ng simbahan nyo? You think, no mga kapatid, we can see the reality in the world today na the only driven factor na sa tao ngayon para gawin mo yung isang bagay is about money. Amen? Para nagdadrive na lang, kailangan mong gawin mo to kasi kikita ka dito. But what if mga kapatid, gawin natin ito? Dahil there is eternity that is waiting for us mga kapatid. Praise the Lord. So, hindi na natin kailangan masyado mag-rest dito mga kapatid because we have eternity to rest. Praise the Lord. Pin-prepare na po ng Panginoon ang the best rest para po sa atin. And this morning, I want to introduce po sa inyo a man named Phinehas. Meron po dito nakakilala kay Phinehas sa Bible. Di ba parang medyo hindi natin kilala po, no? Pero na-amaze po ko sa tao na to po, no? He's a young people po. Ang kanyang tatay ay si Eleazar. Nang tatay po ni Eleazar ay si Aaron, na kapatid po ni Moises. Si Eleazar po ay pangatlong anak ni Aaron. It means mga kapatid, kung si Aaron po yung high priest, di ba isa lang yung high priest sa Israel every time po, no? Kung si Aaron yung high priest, kapag namatay si Aaron, ang sunod po na maging hari ay yung pangalawa niyang anak. Diba? Si Nadab and Abihu, yun po yung dalawa niya pang anak. So kapag namatay si Aaron, ang papalit si Nadab. Pag namatay si Nadab, ang papalit si Abihu. Kapag naman po namatay si Abihu, ang papalit si Eleazar. So it seems impossible for Eleazar to be the high priest of Israel. Amen? Kasi antay niya pang mamatay lahat yun, probably magkakasing edad na siya, or parang line na sila ng age po na, no? Praise the Lord. But, may nangyari po ng mga kapatid, that Abihu and Nadab present, no, a duty sa tabernacle kung saan sila po ay nag-offer ng strange fire sa Panginoon. And at that same moment po, sabi po, meron lumabas na apoy and the fire devoured them. Namatay po si Nadab and Abihu. What a surprise na mga kapatid. Now, imagine nyo, parang imposible maging high priest si Eleazar. Pero this time, biglang nangyayari itong mga bagay na to, and Eleazar was next in line to be the high priest. Dito po ngayon, nakilala na po, no, yung pamilya ni Eleazar. And ngayon nga po, anak po ni Eleazar, si Phinehas po. So, Phinehas was a priest. Yeah. In Leviticus chapter 10 verses 1 to 2 po nakasulat, no, yung story ni Nadab and Abihu. Yan. And kung mababasa po natin ngayon yung story ni Phinehas, in Numbers, pwede po natin i-take note po, no, or buklatin, Numbers chapter 25 verses 1 to 3. Dito po naka-record po yung buhay po ni Phinehas, no? Sa verse 1 sabi ng Bible, and Israel abode in Shittim, and the people began to commit whoredom with the daughters of Moab. It means, mga kapatid, during this time po, pag sinabi natin whoredom, it is fornication. Yung mga youth po, no, mga young people na Hudyo, they committed fornication with the daughters of Moabites. No, which is forbidden po sa kanila kasi dapat ay sa kanilang lahi lang po ng mga kapatid. But they committed fornication, nakipagrelasyon po sila sa mga foreign na tao, sa mga foreign na babae, mga Moabites.
In verse 2, and they called the people unto the sacrifices of their gods. And the people did eat and bow down to their gods. Na-influence din po sila sa idolatry. And Israel joined himself unto Baal Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. Nagalit po yung Panginoon dahil sa nangyari po na to. They committed fornication, they committed adultery and also idolatry sa Panginoon. And the Lord said unto Moses, take all the heads of the people and hang them up before the Lord against the sun, that the fierce anger of the Lord may be turned away from Israel. Sabi po ng Panginoon, nagalit po yung Panginoon, kunin niyo yung mga ulo ng mga yan. Ihang nyo para makita ng mga tao, nagalit ako. Yun po yung sinabi ng Panginoon po. No? In verse 5, Moses said unto the judges of Israel, slay ye every one of his men that were joined unto Baal Peor. Lahat po na nag-commit ng idolatry noong time na to, pinapatay po sa mga judge ng Israel. And behold, verse 6 po, behold, one of the children of Israel came and brought unto his brethren, a Midianitish woman in the sight of Moses, and in the sight of all the congregation of the children of Israel, who were weeping before the door of the tabernacle of the congregation. So, ganito po mga kapatid yung scenario po. No? Habang yung mga sincere po na mga Israelites ay umiiyak sa mga parusa ng Panginoon sa kanila sa kasalanan na ginawa ng mga Israelites, habang yung mga sincere po na Israelites ay umiiyak, may dumating po na isang youth na Jewish. Dala-dala niya po yung kanyang girlfriend ng Moabites or Midianitish. No? Dala-dala niya. At gusto niya sanang ipakilala sa kanyang mga kaibigan. Ito yung girlfriend ko, taga Moab. Yan ang mga kapatid. Yun po yung senaryo. While other mga kapatid are weeping sa kanilang kasalanan, no? sa nangyaring plague sa kanila, ay meron pang lumapit na parang proud pa po sa kasalanan. No? And when Phinehas, ito na po pumasok po, no? The son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, saw it, he rose up from among the congregation and took a javelin in his hand and went after the man of Israel into the tent and thrust both of them through the man of Israel and the woman through her belly. So the plague was stayed from the children of Israel. Yung po yung nangyari mga kapatid. Nung nakita po ni Phinehas ang ginawa niya, kumuha po siya ng javelin. Pumunta po siya sa tent, nakita niya yung isang Jewish man may kasamang Moabites, tinuhog niya po sa isang javelin yung dalawang tao na yon. Yung nagko-commit ng kasalanan. No? And sabi ng mga kapatid ng next verse, and those that died in the plague were 24,000. Ang namatay daw po in total is 24,000. Verse 10, and the Lord spake unto Moses, saying, Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, hath turned away my wrath away from the children of Israel, while he was zealous for my sake among them, that I consume not the children of Israel in my jealousy. You see mga kapatid, 24,000 in total po yung namatay dahil sa plague na yon, sa galit ng Panginoon. But can you imagine mga kapatid kung paano nag-stop po yung plague, kung paano nag-stop yung parusa ng Panginoon? It is through Phinehas. Sabi ng Bible mga kapatid, while he was zealous for my sake among them. Praise the Lord. Phinehas mga kapatid was zealous for God. No, but it doesn't mean mga kapatid na sabihin nyo, zealous ako sa Panginoon. Huwag nyo ipakita sa akin ng mga kasalanan nyo, tutuhugin ko kayo ng mga... Hindi po ganon ng mga kapatid. But we can highlight mga kapatid, that a one zealous person can take away the wrath of God. And probably mga kapatid, you might not be witnessing or you might not be sensing ng mga kapatid, but they're also the same plague na nangyayari probably sa ating church. Amen? Sometimes you wonder, bakit walang baptism? Sometimes you wonder, bakit dry ang services? But behind pala mga kapatid, there are brethren who are committing sins against the Lord. Praise the Lord. But mga kapatid, not everyone is infected. Hindi po lahat involved sa kasalanan, but everyone is affected. Probably sa church natin, hindi po lahat involved sa kasalanan. Pero lahat po buong church ay nagsasuffer. But through this man, mga kapatid, who is zealous for God, naramdaman niya yung nararamdaman ng Panginoon, mga kapatid, no, praise the Lord, he take away the wrath of God because he was zealous for God. The same thing po, mga kapatid, na nangyayari sa ating church. God, praise the Lord, would love to see
a Phinehas in this church. God would love to see, mga kapatid, a Phinehas who will stand even alone sa mga youth po, mga kapatid. Even probably yung iba nating youth or most ng ating youth ay polluted ng mundo. But God wants to see a youth that will still stand as an apostolic, praise the Lord, that will lift up the banner of the holiness po. Praise the Lord, hallelujah. And the Bible says, behold, I gave unto him my covenant of peace, and he shall have it, and his seed after him. After this, mga kapatid, Phinehas was blessed by God because of his zealousness sa Panginoon. I wonder, mga kapatid, is there any youth or any ladies and men, mga kapatid, that will stand, praise the Lord, to lift the banner of holiness. Praise the Lord, that will still lift the banner of the standard ng ating Panginoon. And probably, hindi lang po natin nakikita po, no, in this scene, ay meron naman din pong mga Israelites, no, na hindi naman talaga nila gustong umalis ng Egypt. Amen? Na wala naman talaga silang desire na lumabas ng Egypt para masamba kayong one true God. Sumama lang sila kasi probably kasama yung magulang nila sa palabas ng Egypt. Probably nakisama lang iba kasi may free food, may free shelter. No? But not every one of them, mga kapatid, ay really determined to come out of Egypt to worship the one true living God. Kaya sometimes you wonder, mga kapatid, bakit may mga nawawala sa church? No? Bakit may mga nagbabackslide? It is because in the first place, ay hindi naman talaga nila gusto po dito. Hindi talaga nila gusto makisama sa mga tao na parang mga boring kasama daw po, no? Praise the Lord. Sa mga tao na parang ang gusto lang mag-worship sa Panginoon, they want to explore the Word. Kaya po may mga lumalabas po. Kaya may mga umaalis. And it is not something na kasalanan po ng church po. No? Praise the Lord. That is the reality po sa ating panahon ngayon. Yeah. So the plague, mga kapatid, yung parusa ng Panginoon ay tumigil po dahil sa isang zealous na tao. Praise the Lord. Probably ay matagal na din po nangangaral dito si Moses. Kaso matanda ni si Moses, huwag niyong gawin yan. Pero hindi niya siya pinapakinggan, no? Kasi matanda na po siya. But, yun nga, mga kapatid, God needs a passionate, praise the Lord, young people who will stand, praise the Lord, in the side of our God. Praise the Lord. And before we end po, ng mga kapatid, in the judgment day, praise the Lord, sa tingin niyo tayo, no, bilang mga Kristiyano, would you rather be told you believe too much or you believe too little? Praise the Lord. In the judgment day, pag tinanong tayo, would you rather be told you tried too hard or you didn't try hard enough? Praise the Lord. Would you rather be told you were too forgiving or you were too judgmental? Would you rather be told, well done, thou hyper, hopeful, risk-taking, zealous servant, or well done, thou cautious, play it safe servant? Praise the Lord. We choose our side, no, mga kapatid. But if we desire to see the church march forward this 2024, mga kapatid, triumphantly, to see great and glorious revival, and to proudly and boldly declare the whole counsel of God, then be someone's hero of zeal for the Lord. Praise the Lord. You know their story, mga kapatid, as we will end it here. In 1 Kings chapter 19, yung binasa po natin kanina, Elijah. After, mga kapatid, ang preceding verse po ng brethren ay he battled, praise the Lord, against the prophets of Balaam. No? Nakipaglaban po siya sa mga propeta ni Balaam, nag-offer siya, nagpaligsaan sila kung sino yung may totoong Diyos. And after that, mga kapatid, nanalo po si Elijah. But, nabasa po natin na nung nireport po ni Ahab sa kanyang asawa po, no, si Jezebel, ang nangyari, nagalit po si Jezebel. Sabi niya, kailangan kong mapatay si Elijah within this day. And on that day, mga kapatid, Elijah ran for his life. Tumakbo po si Elijah, mga kapatid. Sabi ng Bible, for the whole day, tumatakbo lang po si Elijah. We do not know, mga kapatid, what is running in the mind of Elijah habang tumatakbo siya, but gusto niya lang iligtas yung sarili niya. Kasi papatayin po siya ni Jezebel.
Praise the Lord. And until those whole day, mga kapatid, sabi ng Bible, tumatakbo po siya sa wilderness, sa disyerto. And then, tumigil daw po siya and he sat sa ilalim daw po ng juniper tree. At sabi niya po sa Panginoon, Panginoon, it is enough. Patayin mo na ako. Praise the Lord. Nung tinanong po si Elijah, 1 Kings chapter 19, praise the Lord. Chapter 19, verse 9. And he came thither unto the cave, and lodged there, and behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah? And he said, I have been very jealous, or in other terms, zealous for the Lord God of hosts, for the children of Israel have forsaken thy covenant. Throw down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only, I am left, and they seek my life to take it away. Sabi niya, mag-isa na lang ako naglilingkod sa iyo, Panginoon. Yung mga propeta mo, iniwan ka na, sinira na nila yung mga altar nila, at ako po, Panginoon, bilang zealous sa iyo, I remain as one, naglilingkod sa iyo. But sabi niya, but this is enough, Lord. Patayin mo na ako. Hinahanap ako ni Jezebel, gusto niya kunin yung buhay ko. Praise the Lord. But then mga kapatid, sabi ng Panginoon, after that, nag-bake daw po yung angel ng cake para kay Elijah. Pinainom siya, praise the Lord. And on this day mga kapatid, nagpadala po yung Panginoon ng great winds pass by. And a great and strong wind rent the mountains and break in pieces the rocks. Natumbahan po yung mga rocks, no? Nagkaroon ng landslide before the Lord. But the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake. Nagkaroon po ng earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, mga kapatid, sabi ng Bible, a still small voice. Praise the Lord. Dumaan mga kapatid, may earthquake, may landslide, may fire, pero hindi yung pinansin ni Elijah. Panginoon, kahit anong pagpapansin mo, pagod na ako, Lord, ayaw ko na. But right now, mga kapatid, mayroon na pong still small voice. Meron siya narinig na still small voice. Probably it is, Elijah, you will be fine. Elijah, I am with you. And after this, mga kapatid, tumayo daw po si Elijah. He go out in his way, mga kapatid, into the mountain. And dun, mga kapatid, na-meet niya si Elisha. Hinagis niya, mga kapatid, yung kanyang quote kay Elisha to continue yung ministry sa Panginoon. And you know what, mga kapatid? I love that the Bible mentioned that he sat under a juniper. Yung juniper, mga kapatid, ay isang puno na matatagpo natin sa disyerto na mayroong mga dahon. And most of the time, dito po nagpapahinga yung mga nagta-travel. And you know what, mga kapatid? Juniper means a place of renewal. Praise the Lord. Juniper tree means rejuvenation. Juniper tree means a place of healing. Juniper tree means a place where we will be made whole once again. I know, mga kapatid, there are lots of young people here. There are lots of Christians in this church na dati tayo sobrang alab natin sa Panginoon. And at one point in our lives, napagod po tayo. We tried, mga kapatid, to chase the world. We run for our lives. We care for our career. Mga kapatid, yung ating future sa mundo na to. And we gave up our ministry. But at the end of the day, God will still remind us of our calling. So today, mga kapatid, if you think you lost your zeal sa ating Panginoon, we are now under a juniper tree. It is a place of healing. A place, mga kapatid, where we will be made whole once again. Praise the Lord. So as we all stand up today, let us say to God, Lord, I am tired, but I am not giving up. Lord, maaari, Panginoon, ako'y napagod. But Lord, renew me, and I am willing to conquer the world. Lord, restore me, and I will be zealous in your works, Lord God. Lord, restore me, O God, and I will preach your word to the lost.
God, restore me now. And I will give my life to you.